Dahil dito ay lalo pang lumala ang sitwasyon at lahat ay nagulat sa kanilang nakita, habang iniisip ni Elmas kung ano ang dapat niyang gawin at ipinaliwanag na ang evolution ay isang napakabihirang pangyayari na nangyayari lamang kapag natugunan ang ilang kondisyon. Sa prosesong ito, nagising ang mga nakatago na kakayahan ng isang halimaw at nagbabago ito sa mas malakas na uri upang makaligtas sa mapanganib na sitwasyon. Napakadalang mangyari nito sa Magic World kaya masasabi lang nilang malas sila sa pagkakataong iyon. May napansin si Elmas kaya agad niyang sinigawan si Gohan na umiwas, ngunit wala ng oras ang matanda at tinamaan siya ng buo ng hininga ng halimaw at nang makita ito, inutusan ni Elmas si Till na e-focus muna ang halimaw. Kaso natulala sa sobrang takot ang binata at sinabing mamamatay siya kapag sumugod. Ipinaalala ni Elmas na kapag bumagsak si Gohan ay siguradong mapapahamak silang lahat at sa sandaling iyon, malakas na sinuntok ng halimaw si Gohan at pinalipad siya. Dahil dito ay lalo pang lumala ang paralysis na dulot ng hininga nito, nakahandusay siya sa lupa at wala nang magawa habang unti-unting lumalapit ang halimaw upang tapusin siya at bago pa mangyari iyon, mabilis na humaharang si Elmas at sinasalag ang pag-atake ng halimaw. Pagkatapos ay inutusan niya si Till na iligtas si Gohan at gamutin ang paralysis nito, sumigaw si Till na hindi niya iyon kayang gawin dahil imbes na i-unlock ang skill na iyon, pinili niyang palakasin ang kanyang attack power at kitang-kita ang pagkadismaya ni Elmas sa napakasama na build nito, pero inutusan pa rin niya itong dalhin si Gohan sa ligtas na lugar at alagaan. Pagkatapos nito ay sinimulan ni Elmas na pag-aralan ang halimaw at ang mga kakayahan nito, napagpasyahan niyang kailangan lang niyang pigilan ito hanggang sa makabalik si Gohan sa laban, agad niyang inakit ang atensyon ng halimaw at naghanda sa pakikipaglaban. Namangha ang ibang mga adventurer dahil isa lamang siyang rank F adventurer, inakala ng isa sa kanila na siguradong matatalo siya kaya sinabi nitong tumakas na silang lahat at nang marinig ito ni Elmas, nagpasalamat pa siya dahil wala na siyang kailangang protektahan. Biglang naglabas ng napakalakas na sigaw ang halimaw, dahil dito ay naalala ni Elmas na kahit isang beses lang siyang magkamali, tiyak na mamamatay siya at lalo pang lumaki ang mga kalamnan ng halimaw bago nito itinaas ang kamao upang suntukin si Elmas. Mabilis siyang umiwas sa pamamagitan ng pagtalon at pagkatapos ay tumakbo sa buong sementeryo, agad naman siyang hinabol ng halimaw at maya-maya ay huminto ang halimaw nang mawala sa paningin nito si Elmas at wala itong makita sa paligid ng sementeryo. Kaso biglang lumitaw si Elmas mula sa likod ng mga puntod. Sinundan siya ng tingin ng halimaw pero paulit-ulit pa rin siyang nawawala sa paningin nito, pagkatapos ay naghagis si Elmas ng bato bilang panlilinlang at nang lumingon ang halimaw sa pinanggalingan ng ingay, agad siyang sumugod upang umatake mula sa likuran. Subalit mabilis ding nakapag-react ang halimaw at sinubukan siyang suntukin, nakaiwas si Elmas sa pamamagitan ng pagtalon at agad na naghanda sa susunod na pag-atake at pagtingin niya, bigla na namang nawala ang halimaw. Nagmasid siya sa paligid at nag-concentrate upang hanapin ito kaso bigla na lamang itong lumabas mula sa ilalim ng lupa sa kanyang likuran, nakalingon pa si Elmas pero sa pagkakataong ito ay tinamaan siya ng malakas na suntok na nagpapatalbog sa kanya sa lupa at nagpabangga sa ilang puntod. Nasaksihan ng lahat ang nangyari at inamin ni Elmas na napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Lumuluhod siya habang nakasandal sa kanyang espada at kung ibang sitwasyon sana ito, mas pipiliin niyang umiwas na lang kaso ngayon wala siyang ibang pagpipilian kundi isusugal ang lahat upang mabuhay. Kahit natatakot siya, mas lalo naman siyang naeengganyo sa laban dahil nasa bingit na siya ng kamatayan at muli siyang tumayo at agad na sumugod habang binabasag ang lupa sa bawat hakbang. Nagtaka ang isang adventurer kung posible bang makasabay ang isang heavy knight sa bilis ng ganoong halimaw. Sumagot naman ang kasama nito na imposible iyon at pansamantala lang ang himalang nakikita nila, patuloy na umatake at umiwas si Elmas pero wala pa ring epekto ang kanyang mga atake, alam niyang anumang oras ay maaari siyang tamaan ng halimaw kaya kailangan niyang maghanap ng paraan upang makabawi. Dahil dito ay ginamit niya ang lahat ng natitira niyang skill points upang itaas ang basic swordsmanship sa level 5, dahil dito ay nakuha niya ang skill na precise slash na isang kakayahang nagbibigay ng malakas na pinsala laban sa mga kalaban na may mataas na depensa. Muling nagsimula ang labanan at sumugod ang halimaw kaso hinaharangan ito ni Elmas gamit ang repeller, pagkatapos ay mabilis siyang umiwas at pumwesto sa likuran ng halimaw bago gamitin ang precise slash sa buong likod nito. Namangha ang lahat sa kanilang nakita at napansin ni Elmas na lalo lamang nagalit ang halimaw matapos tamaan.
ipinaliwanag niya na ang precise slash ay ipinagpapalit ang haba ng abot ng espada kapalit ng mas malaking damage, kaya maraming tao ang itinuturing itong mahinang skill. Kaso para sa isang klase na mataas ang depensa at mababa ang damage tulad ng Heavy Knight ay napakalaking tulong nito, gayunpaman ay alam niyang hindi pa rin iyon sapat upang mapatay ang halimaw at nagpatuloy si Elmas sa pag-atake at pagdepensa habang lalo namang nababaliw sa galit ang halimaw. Subalit doon na nagtapos ang laban ni Elmas dahil tuluyan nang gumaling si Golden, agad itong dumating at ginamit ang Dragon Slayer slash na tuluyang pumatay sa halimaw at nagsaya ang lahat ng adventurer sa kanilang tagumpay, habang napabuntong hininga naman si Elmas sa sobrang ginhawa. Dahil sa laban na iyon ay umangat siya ng 7 level, samantala ay hindi makapaniwala si Gohan na may isang rank F adventurer na nakaligtas laban sa napakalakas na halimaw. Nagpasalamat si Elmas kay Gohan sa pagligtas sa kanilang lahat. Kaso nanatiling tahimik ang matanda at pagkaraan ng ilang sandali ay humingi ito ng tawad dahil sa tingin niya ay naging pabigat lamang siya, bilang pasasalamat ay ibinigay niya kay Elmas ang lahat ng drop ng halimaw. Tiningnan ni Elmas ang Magic Stone at agad na naisip na siguradong napakamahal nito, tinanong niya si Gohan kung sigurado ba ito sa kanyang desisyon at sumagot ang matanda na oo. Ngunit nang makita niya ang shield na nahulog mula sa halimaw ay sandali siyang napaisip. Tinanong ni Elmas kung gusto ba ni Gohan ang kalasag, kaso umiling ang matanda at iginiit na ibibigay niya kay Elmas ang lahat ng nakuha nila, gayunpaman ay gusto pa rin niyang makita ang impormasyon tungkol sa kalasag. Nang suriin nila ang item ay nalaman ni Elmas na mayroon itong kakayahang humaharang ng mga pag-atake at palakasin ang susunod na atake ng gumagamit. Bukod pa rito ay nagkakahalaga rin ito ng 3 milyong ginto bagay na labis na ikinagulat ng kalbong adventurer. Makalipas ang ilang sandali ay kinausap ni Elmas si Gohan tungkol sa kanyang promotion, pinakalma siya ng matanda at nangakong sasabihin niya sa guild na i-promote siya at idinagdag pa nitong kapag may tumutol ay siya mismo ang susuntok dito, talagang marahas ang matandang ito. Maya-maya ay lumapit si Till at nagtanong kung kailan naman siya mapopromote. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gohan at pinagsabihan siya dahil sa kanyang kaduwagan at pagiging paralisado sa takot noong laban at dahil sa sobrang pagkadismaya, hinutusan niya si Till na bumalik na lang sa paggawa ng mga ordinaryong misyon at napakakapal talaga ng mukha niyang humingi ng promotion gayong wala naman siyang naitulong sa laban. Wala nang nagawa si Till kundi yumukod at tanggapin ang nangyari, pero bago siya umalis ay napalingon muna siya kay Elmas at pagsapit ng umaga, bumalik na sila sa lungsod at pagdating nila sa Adventurers Guild, ibinigay ng receptionist ang kanilang gantimpala sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon. Una niyang ibinigay ang 130,000 gintong barya, pagkatapos ay 200,000 gintong barya bilang kabayaran sa 10 Magic Stones, sa huli ay nagdagdag pa siya ng 600,000 gintong barya para sa Magic Stone ng nag-evolve na Necrophage Head. Nang makita ng lahat ang napakalaking halaga ay namangha ang mga adventurer. Napatawa ang matanda at binati si Elmas sa laki ng kanyang kinita pero nang marinig ito ng ibang mga adventurer, agad nilang kinuwestiyon kung nandadaya ba ang Heavy Knight at maging ang receptionist ay hiniling kay Gohan na kumpirmahin ang lahat ng detalye, hindi na lamang pinansin ni Elmas ang kanilang mga sinasabi. Kaso naubos ang pasensya ni Gohan, malakas niyang hinahampas ang mesa at pasiga na tinanong ang lahat kung kino-question ba nila ang kanyang desisyon na i-promote si Elmas at pagkatapos noon ay lumabas na sila ng guild, nagpasalamat si Elmas kay Gohan sa lahat ng naging tulong nito at tinanggap naman ng matanda ang kanyang pasasalamat bago sila nagpaalam sa isa't isa. Ngayong malaya na siya, nagsimulang isipin ni Elmas ang susunod niyang gagawin ngayong umabot na siya sa rank E at maaari na siyang pumasok sa mas maraming dungeon upang kumita ng mas maraming ginto, pero ipinaliwanag niya na ang skill na wall reflection ay mas lumalakas lamang habang tumataas ang kanyang depensa at mas kapaki-pakinabang ito sa simula pa lamang. Kaya ang pinakamahalaga ngayon ay ang patuloy na pag-level up, gayunpaman kung gusto talaga niyang maging mas malakas at kailangan niyang mahanap ang grimoire na tinatawag na Latent Madness Fang. Ipinaliwanag niya na ang mga grimoire ay nagbibigay ng mga bagong skill kaso napakahirap hanapin ng mga ito. Kahit ganoon, sulit naman ang paghahanap dahil napakalaki ng maitutulong ng mga ito at kapag pinagsama niya ang Heavy Armor Oath at ang Latent Madness Fang, maaabot ng kanyang defensive class ang pinakamataas nitong potensyal. Dahil dito, ang isang Heavy Knight ay hindi na magiging simpleng tangke lamang kundi magiging isang tunay na sandata sa labanan kaya naman, ang Latent Madness Fang ang susi upang mailabas ang tunay na lakas ng kanyang klase.